Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. I'm back, RJYC Vlog. So, ito na naman tayo. Magdadrive na naman ako. So, magchichismisan na naman tayo. So, ito. Pag-usapan natin si Sylvester Erich Erwin Tulfo. So, ayan, medyo napahapyawan ko yung kanyang mensahe at paghihimutok sa mga vloggers at ang kanyang mga palusot sa kanyang mensahe about sa pag-a-address niya dun sa issue niya. Pero etong nakakatawa, hindi naman niya talaga in-address yung issue niya. Kasi ang sinasabi niya dun sa mga sagot niya na about sa OFW, about sa pagiging TNT, about sa ginawa lang naman daw niya yung ginawa niya para daw pakainin ang mga anak niya. Ay, ako naman after kong panoorin yun, parang, what? Ano bang pinagsasabi mo? Ang sinasabi ni Maharlika dun sa kanyang in-expose about sa pang-fraud mo sa pangalang Sylvester Erich or Erich Sylvester Tulfo. Yun. Ang tanong dyan, saan mo kinuha yung pangalan na yun at nag-fraudulent ka? You make a false statement about your information. The fact na nakalagay doon sa birth certificate nung Erich Sylvester Tulfo ay pinanganak sa Hawaii. Pero you were born in Tacloban. So, ang pinag-uusapan doon is yung paggawa mo ng kasamaan na pikein ang dokumento mo para ikaw ay maging American citizen. Yun. So, ginamit mo ang isang maling information para makuha mo at malinlang ang United States of America. Yun. Erwin Tulfo, ang dami-dami mo pang sinasabi about OFW. Of course, OFW will do such thing like tago ng tago or whatsoever it is that they're doing. And you know guys that it's wrong, right? And a lot of people are doing that. Pero hindi yan ang topic eh. Hindi naman ang topic nag-TNT ka. Ang topic is niloko mo ang Amerika sa pamamagitan ng paggamit ng maling birth certificate o maling information ng iyong pangalan at kapanganakan. Yun. Bakit hindi yun yung in-address mo? Tapos sasabihin mo na may mga trolls at may mga vloggers na nagagalit sa'yo, blah blah blah. Ay, naku, Tulfo. Akala ko matalino ka. I thought you are smart. Like you have a very good diction, nakaarte-artehan ng English mo, na may diction ka pang paislang-islang. Pero ang utak mo naman nasaan? Ginagawa mong tanga ang mga Pilipino at ang mga taong nakakakita ng mga kalokohan nyo. Bakit mo dinidiscuss ang pagiging OFW, ang pagti-TNT, ang kagustuhan mong mapakain ng mga anak mo? Bakit? Sino bang nagsabi huwag mong pakainin yung mga anak mo? Sino bang nagsabi na huwag kang maging magulang sa mga anak mo? Hindi naman yun ang topic. Ang topic is you are a fraud. Like you falsification of documents that you were born in Hawaii and that your name is Erich Sylvester, that's not your name in the Philippines. Yun ang point doon. Eh di sana nag-sorry ka na lang o kaya sinabi mo sa taong bayan, I did something wrong before when I was young kasi kinailangan kong gawin yun dahil kinailangan kong magkaroon ng status sa Amerika para hindi naman kami maging kawawa ng mga anak ko dahil kinailangan kong magtrabaho kaya kailangan kong i-falsificate ang mga documents ko. Ganon! Ang dami-dami mong sinasabi na TNT, papakainin yung mga anak, blah blah blah. Eh, ang daming gumagawa ng TNT na ganyan eh, diba? Kahit alam naman nilang mali yan, ginagawa nila. At saka, bakit mo gina-justify na wala kang ginawang masama? Meron kang ginawang masama. And what is that? Nag-falsificate ka ng document, you are a fraud kasi gumamit ka ng ibang pangalan para ikaw ay makakuha ng status sa Amerika. Yun.
Erwin Tulfo, napakayabang mo pa kung magsali-salita ka na sinasabihan ka na ikaw ay gumawa ng krimen. Yes, you are. It's a crime to do that. It's a crime to like change your name and do a fraud sa iyong documentation para ikaw ay makakuha ng isang status. Crime yan. Crime po yan. Ano ba yan? Akala ko naman napakatalino mo. Tapos ginagawa mo pang mga tanga ang mga tao na papaikot-ikutin mo pa yung sagot mo. Hindi mo naman sinagot straight kung ano yung dapat mong sagutin about sa bakit ka gumamit ng ibang pangalan para makakuha ka ng status sa Amerika. Yun, Erwin Tulfo. Huwag ka na kasing masyadong mayabang kasi mas lalo mong binabaon yung sarili mo sa kahihiyan. Mali ka na nga tapos magpapaliwanag ka na mas lalo mong binabaon yung sarili mo. Katanga-tanga naman itong si Erwin Tulfo Akala ko kamo ang tali-talino mo, promise. I thought you're a smart kid. Smart human being, smart old man, whatever that is. Like you were like speaking in English with a like nakaka-arte-arting accent. You know, tapos yung explanation mo parang kailangan mo pang magmayabang at kailangan mo pang sisihin na naman yung mga vloggers. Tapos magtatawag ka na naman ng mga trolls. Alam mo ba ibig sabihin ng trolls? Yung trolls kasi hindi naman totoong tao yan nababayaran niya mga yan. Trabaho nilang mang-troll, trabaho nilang mambuisit na mga tao dahil may nagbabayad sa kanila. FYI, ang mga vloggers na sumusuporta sa taong bayan at sumusuporta sa mga Dutertes ay authentic, totoong tao po yan. Hindi po yan sila nababayaran. Tinutulungan nila ang taong bayan at ine-expose ang masasamang gawain ng mga politiko dahil mahal nila ang kanilang mga kababayan at ang bansang Pilipinas. Hindi po yan nababayaran at kahit sino sa mga vloggers ng DDS o mga Duterte supporters, kahit isa dyan walang nababayaran dahil ang poor lang kaya ng mga Dutertes. Walang pera yung mga yan kasi hindi sila kurakot. Hindi nangungurakot ang mga Dutertes kaya wala silang pambayad sa mga vloggers. Kaya ang mga vloggers ng Duterte supporters at mga supporters ng mamamayang Pilipino ay organic yan, authentic. Like you can't pay their time, their effort, their heart, giving their emotions and their care sa bansang Pilipinas, hindi yan nababayaran. Kasi kung nababayaran ng mga kagaya ng mga vloggers nitong si Bangag at mga vloggers nyo at ang mga binabayaran yung mga mainstream media na sinasabi at mga survey na number 1 ka, excuse me, Erwin Tulfo, you would never be number 1. Maya ka sa sarili mo, hindi ka number 1, promise. Number 1 ka lang siguro doon sa survey na binayaran nyo. Di umano. Kasi ang dami-dami nyo binabayaran para maging number 1 kayo. FYI, hindi ka po number 1. Hindi ka number 1. Doon nga sa survey na ginawa nyo, wala si Kong Marcoleta. Si Kong Marcoleta nga, nilalampaso ka niya. 98% yung sa kanya, tas 2% lang sa'yo. Paano ka naging number 1? Isa pa lang yung kalaban mo doon Wala pa doon sila Senator Bongo, wala pa doon sila Sen Bato. Wala pa doon sila Vic Rodriguez, sila Pastor Kibuloy, wala pa sila doon. So you would never be number 1, FYI, Erwin Tulfo. Mahiya ka sa sarili mo, nasasabihin mo na sinisiraan ka lang dahil number 1 ka sa survey. No! You're not number 1 in the survey. Kasi yung survey nyo is hokus-pokus, hindi totoong mga tao. Kung talagang gusto mong malaman kung meron pang sumusuporta sa'yo, gumawa kayo ng totoong survey. And I don't know if you're still there. I don't know if people would still like Tulfos after na mga nangyayari ngayon na kayo ay mga balingbing at traidor. Kasi kayo po ay traidor. Yes, you are traidor. Kayo po ay traidor dahil dati pinagmamalaki nyo si PRRD, pinagmamalaki nyo pa sa show nyo na the best si PRRD. Tapos ano ngayon nga? Kinakalaban mo na rin. Kaya maya ka sa balat mo. Kaya kayo naging sikat dahil kay PRRD, FYI.
Sana makarating sa'yo to. Kaya kayo sikat dahil kay PRRD. At yung mga nyo, ginagawa nyo mga show nyo, pang-i-exploit lang yan sa tao. Dahil technically, kunyari, tinutulungan nyo sila, pero mas malaki naman ang nakukubra nyo sa kinikita nyo sa YouTube channel nyo. Huwag nga tayong maglokohan. Yan ang katotohanan. Erwin Tulfo, hindi ka number 1. Hindi ka number 1 kasi hindi kayo totoong nagmamahal sa mga tao. Dahil kung totoong nagmamahal kayo sa tao, hindi nyo susuportahan yung mga magnanakaw sa bayan. Hindi nyo susuportahan yung mga adik-adik yung mga boss dyan na alam nyo nang nag-a-adik, sinusuportahan nyo na. Hindi ka para sa bayan. Kayong mga Tulfos, hindi kayo para sa taong bayan. Na dati sinasabi nyo, si Raffy Tulfo, sabi niya, hinalal daw siya ng tao para maging boses ng tao. Ano na ngayon? Isang linggo pa lang ng January, ilan na yung nanalo sa loto? Ilang jackpot na? Ang galing naman. Like, wala, 1 week, wala pang isang linggo, ang dami-dami ng juma-jackpot sa loto. Na dati pinagtatanggol niya at meron siyang pahiring-hiring. Pero ano ngayon, nanahimik na siya. Kasi kayo lang nakakaalam kung bakit kayo nananahimik sa mga kalokohang nangyayari sa Pilipinas. Kayo lang ang nakakaalam kung bakit kayo nananahimik. So, hindi kayo para sa taong bayan. Yan ang katotohanan. Huwag tayong maglokohan. Kaya hindi ka pwedeng maging number 1 sa survey. Kung totoong survey yon, Erwin Tulfo, magising ka sa katotohanan. You would never be number 1 in the survey and even in the real survey dahil ayaw na sa inyo ng taong bayan dahil nakikita na nila na hindi kayo totoong nagmamalasakit sa mga tao, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Kasi kung totoong nagmamalasakit kayo, ang daming nakawan at korupsyon na nangyayari ngayon sa admin ni Bangag. Pero yun pa rin ang sinusuportahan nyo, tapos ngayon kinakalaban mo na si BP Sara at saka si PRRD, ha? Mahiya ka naman sa balat mo, Erwin Tulfo. Isa kang fraud. So kung kaya mong mag-fraud sa Amerika na napakahigpit, kakayanin mo rin yan sa taong bayan at sa Pilipinas. Kakayanin mo ring dayain ang mga tao dahil kinaya mo nga yun sa isang bansang napakalaki na napakahigpit Napalusutan mo yung ganong kalokohan So sa palagay mo, pagkakatiwalaan ka ng taong bayan dahil sa ginawa mo? No, yan ang point doon. Hindi ang pagiging OFW at pagtulong sa mga anak at pagpapakain sa mga anak. Hindi yan ang issue, okay? So mahiya ka sa balat mo. Mahiya ka. You would never be number 1 ever. Erwin Tulfo na fraud, okay? You would never be number 1. Kasi isa kayong fraud at traidor kayo sa mga Dutertes at sa taong bayan. Yan ang katotohanan. So tanggapin mo yan sa kirap. You're a fraud. Dami-dami mo pang sinasabi na troll-troll. Utot mo, hindi nyo na mauuto ang taong bayan. Okay? Gosh.